Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. June 10, 2025 nang nagtrending ang video ng 6 na bus na GV Florida na tila nagkakarera sa isang highway. Nag-viral ang video dahil sa bilis ng takbo ng mga bus na ito na biyaheng papunta Santa Ana, Cagayan. Agad namang sinuspendi ang lahat ng ruta ng Florida bus na papuntang Santa Ana, Cagayan at Baguio, Apayao. Humingi naman ng tawad ang pamunuan ng Florida bus sa insidente na ito. Pero iginiit nga ng kumpanya na naka-fast forward daw ang nasabing nag-viral video. Kinastigo din ng isang senador sa kanyang programa ang GV Florida bus dahil sinubukan pa ng kumpanya na kasuhan ang uploader ng nasabing video. Pero bago pa man mangyari ito, naging controversial na pala ng taong 2014 ang Florida bus dahil sa madugong aksidente na kinasangkutan nito. Kaya naman tila nabuhay ang isang insidente kung saan nasangkot ang Florida bus sa isang aksidente ng taong 2014. Mas naintriga nga ang mga tao sa issue na ito dahil isa sa mga nasawi ay ang komedyanteng si Tado. At ang ikinagulat pa nga lahat ng mga netizens, tila nag-post pa nga si Tado ng isang premonition o parang may mangyayari na sa kanyang masama isang araw bago ang insidente. Tila nga pahiwatig ito na siya ay mawawala na sa ating mundo. February 7, 2014, isang bus ng GV Florida bus na biyaheng Bontoc, Mount Province ang binabaybay ang daan sa barangay Talubin, Bontoc, Mountain Province. Ang daan nga papunta dito ay matarik at paliko-liko. At bandang 7:20 ng umaga, habang tumatakbo ang bus, bigla na lamang itong naaksidente. Sapagkat ang buong bus ay nahulog sa isang bangin na may lalim na 100 hanggang 120 meters. 14 na individual ang agad na binawian ng buhay dahil sa aksidente. Kasama nga sa nasawi ay ang 2 foreigner, isang Dutch national at isang Canadian national na nagbabakasyon lamang noon sa Pilipinas. Nasawi din mula sa malagim na aksidente ang virtual artist na si Gerard Baha, ang musician na si David Sicam at ang actor-comedian na si Tado. Samantala, 32 individual naman ang nagtamo ng iba't ibang mga pinsala mula sa insidente. Ang mga sugatan ay agad na dinala sa Bontoc General Hospital. Nakaligtas naman ang driver ng bus pero ang konduktor ay nasawi. Sa investigasyon, lumalabas na 45 ang sakay ng bus na umulis mula sa terminal nito sa Sampaloc, Maynila. At ayon sa driver, nawala ng preno ang Florida bus na kanyang minamaneho na nagresulta sa pagbangga nila sa gilid ng highway. At hindi na nga nakontrol pa ng driver ang bus kaya nagtuloy-tuloy ito pababa sa bangin. Sinabi naman sa mga balita na nagkaroon nga ng mechanical problem ang bus na siyang naging sanhi ng aksidente. Lumutang naman ang 2 survivor na kinilalang si Charlie at Dino. Ayon kay Dino, nakaupo siya sa likod ng driver habang sila ay nakasakay sa bus. At pabiyahe na nga sila sa last stop ng bus bago ang nangyaring aksidente. Maganda naman ang panahon ng oras ng iyon, kaya kitang-kita ni Dino ang mga buong pangyayari. At habang nasa biyahe, may naamoy umano si Dino na kakaiba. Maihahalin tulad umano ang amoy sa mga nasusunog na goma. Maya-maya pa nakita ni Dino ang driver ng bus na tila may kinakalikot sa pindutan ng bus. Tinanong ni Dino ang ibang mga pasahero kung naamoy din ba nila ang amoy sunog na goma. Sumang-ayon naman kay Dino ang iba pang mga pasahero at sinabing may naamoy din silang tila nasusunog na goma. Sunod ay nakita umano ni Dino ang konduktor ng bus na bigla na lang tumalon palabas ng bus na tila ba alam na niyang mahuhulog sa bangin ang bus. At ang konduktor nga na ito kalaunan ay nasawi. Pababa daw noon ang daan na kanilang tinatahak nang napansin ng mga pasahero na pabilis na ng pabilis ang takbo ng bus. Nagpagewang-gewang muna umano ang bus hanggang sa dumaus-us na nga ito papunta sa bangin. Himala nga na maituturing na nakasurvive pa sina Dino at Charlie sapagkat ang bus ay bumagsak nga sa napakataas na bangin. Lalo na at kung titingnan ang bus ay nahati pa ito sa 2. Ang buong bubong nito ay natanggal dahil sa insidente. Nahirapan din ang mga rescuers sa pag-retrieve ng mga nakaligtas
at sa pagkuha ng mga labi. At dahil nga napakadelikado ng lugar, kailangan pang tumawid sa ilog ng mga rescuers. At sa kasamang palad, ang isa nga sa mga nasawi ay ang komedyante na si Tado o Arvin Jimenez sa totoong buhay. At siya nga ay 39 years old. March 24, 1974 nang isinilang si Tado sa Baybay, Leyte. Bukod sa pagiging actor at komedyante, si Tado ay radio personality, businessman, author at isang aktivista. Graduate nga ng kursong psychology si Tado sa PUP. Ay nga sa isang kaibigan ni Tado, madalas itong masaba sa gulo nung ito ay bata-bata pa. Subalit unique umano ang pananaw sa buhay ni Tado. Kaya naman jologs ang bansag sa kanya. At dito na nga siya minahal ng mga taong malalapit at nakakakilala sa kanya. Pamilyadong tao na si Tado at mayroon siyang 3 mga anak na mga babae nang siya ay nasawi. Kung sa iba ay mukha lamang puro kalokohan si Tado lalo na at siya ay komedyante, ang hindi alam ng nakararami si Tado ay isang huwarang ama. Bukod sa kanyang showbiz career, itinatag din ni Tado at ng kanyang misis na si Lay ang limitado. Sila ay nagbebenta ng mga t-shirt na mismong silang mag-asawa ang nagde-design. Si Tado ay mayroon ding tattoo shop at production company. 2 beses tumakbo bilang councilor si Tado sa 1st District ng Marikina subalit siya ay natalo. At nang mangyari nga ang Florida bus accident, marami ang kinilabutan ng nabalitaan na isa sa mga nasawi ay si Tado. Dahil nga si Tado ay tila nagbiro sa isang litrato niya, isang araw bago mangyari ang aksidente. Sa isang Instagram post ni Tado na ngayon ay burado na, ipinost ni Tado ang isang picture na siya ay mini-makeupan habang nakahiga at nakapikit. Sa caption nga ni Tado, sinabi niyang, North o South Cemetery. Tila ba biro lamang iyon kay Tado, subalit wala siyang ka-idea na yun pala ay may kahulugan. Hindi niya inakala na kinabukasan ay magkakatotoo pala ang kanyang biro matapos niyang mamatay sa aksidente. Sa isang comment section, tila nga nagulat ang mga tao dahil tila nga ba nagkatotoo ang biro ni Tado. Mayroong isang netizen ang nagsabi na parang pahiwatig na talaga ni Tado ang kanyang huling post. Mayroon namang nagsabi na premonition ang post na ito ni Tado. Sa isang post ni Tado, pinost pala niya ang GV Florida bus na kanyang sinakyan na naging sanhi nga ng kanyang pagkamatay. Sa caption, sinabi ni Tado na long trip as in trip to trip. At ito nga ang huli niyang post bago siya nasawi. Ayon sa mga balita, kaya nasa Florida ba si Tado noon dahil nakatakda siya mag-ocular visit sa Benguet para sa 40 Mountains project ni Tado. At ang proyekto nga na ito ay parte ng environmental advocacy ni Tado na plano niyang matapos bago ang kanyang 40th birthday. Perpekto kasi ang lugar ng Benguet para sa project na binubuo ni Tado noon. Gumagawa kasi si Tado ng mga video kung saan pinopromote niya ang ganda ng Mother Nature. Bago nga nasawi si Tado, nakwento niya ang tungkol sa kanyang 40 Mountains project. Sinabi ng komedyante na binuo niya ang proyekto na iyon dahil naniniwala siyang life begins in the mountain. Subalit kung iisipin mo, ironic ang pahayag ni Tado na ito, na sa bundok nagsisimula ang buhay. Dahil kabaliktaran ito sa nangyari sa kanya. Dahil sa bundok mismo natapos ang kanyang buhay. Ang labi ni Tado ay krinimate at inilagak sa Loyola Memorial Park. Subalit kahit na nasawi si Tado, hindi doon natapos ang mga adhikain niya para sa bayan nating Pilipinas. Ipinagpatuloy ng grupo ni Tado na dakila ang mga hindi natapos na proyekto ni Tado. At bilang protesta naman sa sinapit ng kanyang asawa, ang misis ni Tado na si Lay ay nagpakalbo sa harap mismo ng GV Florida bus sa Sampaloc. Ayon sa byuda ni Tado, ginawa niya iyon para ipagpatuloy ang mga ipinaglalaban ng kanyang mister. Paraan din ito ni Lay para ipagsigawan ang hustisya para sa sinapit ni Tado. At February 12, 2024, nang formal nang inireklamo ang tsuper at may-ari ng GV Florida Transport Incorporated. Ito nga dahil sa pagkahulog ng bus sa bangin sa Mountain Province na ikinasawagi ng 14 na mga katao. Kabilang na nga ang 2 foreigners. Kinasuhan ng reckless imprudence resulting in multiple homicide at multiple physical injuries ng Bondoc Municipal Police ang tsuper na si Edgar Renon, 31 years old. Pinagbasihan ng mga pulis ang mga salaysay ng mga saksi at ng mga nakaligtas na mga pasahero.
Ayon sa LTO, mechanical failure at kapabayaan ni Edgar ang naging sanhi ng malagim na aksidente. Lumalabas din sa investigasyon na sumabog ang gulong ng bus, ayon na rin sa mga nakitang mga skid marks sa kalsada kung saan nangyari ang insidente. At kahit na nga may kaso, hindi nakulong ang driver na si Edgar dahil nagbayad siya ng piyansa na halagang 50,000 pesos. Napag-alaman din na illegal ang operasyon ng bus at gumagamit ito ng peking plaka. Kaya naman pansamantalang sinuspindi ng LTFRB ang prangkisa ng mga bus ng Florida Transport Incorporated ng 30 araw. Sinisisi ng Florida Transport sa makapal na ulap at makipot na daan ang madugong insidente. Ito nga ang kanilang naging depensa at sinasabing hindi nawala ng brake ang bus kaya ito na aksidente. Giit din ng Florida Bus, may maxi brake system ang kanilang mga bus na nagsisilbing backup kung sakaling mawalan ito ng preno o masiraan ang makina. Tiniyak din ng driver ng bus na si Edgar na wala siyang pagkukulang sa naganap na insidente. Nakiramay din ang kumpanya sa lahat ng pamilya ng mga nasawi at sinasabing walang gusto na may mangyaring aksidente. Sinagot naman ng kumpanya ang mga bayarin sa ospital at pamasahin ng mga aksidente pabalik na Maynila. Ayon naman sa pamilya ng mga sugatan, mahigit 1 linggo na ang nangyaring aksidente pero ni 5 ay walang inabot na tulong ang GV Florida gaya ng kanilang ipinangako. Wala namang naging update sa huling balita kung nabigyan ba sila ng tulong ng GV Florida. At July 6, 2014, isang artwork ang ginawa ng grupong Dakila sa harap ng GV Florida Bus sa Sampaloc. Bukod sa larawan ni Tado at ng iba pang mga nasawi, nilagyan ng artwork ng mga katagang, "Every bus is a full of dreams." Kasabay nga nito, tila iniwan ng grupo ang mensahe para sa Florida Bus Company na ingatan naman ang kanilang mga pasahero at hindi puro kita ang laman ng kumpanya sa kanilang isipan. Kung kayo ang tatanungin, naniniwala ba kayo sa premonition o sa mga pamahiin tungkol sa mga pinost ni Tado bago siya nasawi? Naniniwala ka ba na ang isang taong malapit na mamatay ay tila may kakaibang sinasabi o ginagawa bago sila pumanaw? Premonition ba kaya talagang maituturing ang pinost ni Tado sa kanyang Instagram account? O naniniwala ka na ito ay coincidence lamang at nagkataon na nagbibiro si Tado tungkol sa kanyang pagkamatay? At ito nga ay kalaunan ay nagkatotoo. Ano naman ang masasabi nyo sa insidente na ito na kinasangkutan ng GV Florida Bus? 13 minutes na to. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!